Dito lang sa atin sa Pilipinas, ginamit yung petition na yan para patalsikin ang isang pangulo. Para po sa kaalaman ng mga to, alam ninyo, undemocratic po yung gusto nyong mangyari, no? Tayo po, masaya dapat kayo na tayo'y nasa demokrasya. Ito po kasi ang problema no? Etong mga dilawan, pulahan, etc., yung mga pagsanib nito, nagbibigay po sila ng mga maling kaisipan sa mga Pilipino, no? Tayo po ay nasa demokrasya. Ang ibig pong sabihin, uso rito ang eleksyon, no? Mahirap kasi, ang gusto na ninyong mangyari, hindi na masunod yung eleksyon eh. So every 6 years, nag-e-elect po tayo ng Pangulo. Kung palpak, yung Pangulong inelect natin, hindi mo pwedeng idaan yan sa petisyon. Kukuha ka ng isang apps na sasabihin mo na, o lahat ng mga may gustong mag-resign na si Pinoy, ay pagre-resignin natin. Hindi po yan. Hindi po yan, undemocratic po yan. No? Wala po yan sa saligang batas. Ang nakalagay sa saligang batas natin, every 6 years, mag-election. Pero merong mga pinapayagan, hindi naman po kahit hindi po nakasulat, yung kung napaka-tyrant, no, yung pinuno mo ay talagang grabe na yung kawalanghiyaan, no? Pwede pong mag-alsa mga tao sa lahat po ng buong mundo po 'yun. Ang ibig naman po sabihin ng pag-alsa, magre-revolt kayo, yung nakakarami pa rin. Gusto na nakakarami na tanggalin na yung Pangulo na yan. Kaysa maghintay pa kami ng 6 na taon, no? Pinakita niya na siya ay masamang tao, kinakailangan na namin patalsikin. At yan po, noon pa ang ginagawa nitong mga dilawan at mga pulahan. Yung pagsasanib puwersa nila. Pero, para maging matagumpay yun, dapat sinusuportahan kayo ng majority ng tao. No? Yun po yung nakakalimutan ng mga to. Ano man ang gawin ninyo, election man o yung pag-aalsa man, magiging matagumpay lang yan kung ang suporta ng mga tao ay nasa sa inyo. Di ba? Kung wala sa inyo yung suporta, pinakamabuting paraan na gawin ninyo, yan yung ginagawa nyo. Siraan yung gobyerno at maghintay kayo sa susunod na eleksyon. Na manalangin kayo na yung paninira ninyo sa gobyerno ay mapaniwala nyo yung majority rin ng Pilipino. Para pagdating ng eleksyon, mananalo yung bata nyo. Yun po yun. Ganun po yung nararapat gawin. Dahil po si Pangulong Duterte, hindi naman po pinitisyon yan. Yan po ay hinalal. Ilang milyon po ang nagalal kay Pangulong Duterte. Kaya ginagalang. Di ba? O si Leni Robredo, milyon din ang bumoto dyan. Kahit na kami, sukan-sukan na riyan, hindi po namin gagawin na ipipetition lang siya para tanggalin sa pwesto. Hindi po totoo yun. Dahil pinapatay mo, tinatanggalan mo, dinidisenfranchise mo yung mga bumoto sa tao na yan. Eto po ang sitwasyon No? Pagkalipas ng 5 taon, very popular pa rin tong Pangulo na to. Very popular pa rin. Ilang persento yung naniniwala pa rin kay Pangulong Duterte? 91%. Ito lang yung Pangulo, pinakamataas na porsyento ng pagsuporta ng tao. Despite, inabot na natin lahat ng kamalasan, natural or man-made. Inabot na po natin kay Pangulong Duterte. Nariyan po yung sunod-sunod na bagyo, sunod-sunod na lindol, at pandemya. May pagputok pa pala ng bulkan. Mahal ng tao si Pangulong Duterte. Ang gusto ninyo, yun po. Ang gusto ninyo, yung kukunti lang, magpipirmahan lang yung kukunti, papalakihin lang kunwari ng media na akala mo ang laki-laki,
ayan na. Pwede nang tanggalin ang isang hinalal ng milyon-milyon. Wala po sa konsepto ng demokrasya yan. Kung ganyan po ang gusto niyo, wag po kayong baka yung hinihingi nyo na wala ng halalan, baka pag binigay sa inyo yung wala ng halalan, baka mas malala ang abutin ninyo. Sa tingin ba ninyo, papayag ang milyong-milyon supporter ni Pangulong Duterte na tatanggalin ng iilan lang? Kahapon 500 nakapirma, ngayon ilan na? 20,000. 20,000 lang. Hindi pa hindi pa alam kung yun ba ay totoong 20,000 na tao yun. Maraming salamat muna kay Anita Ruinard, pangkape. Thank you very much. Speaking of kape, may kape pala ako rito. Lumamig na. Nagbigay po sa atin ng 5 euro. Thank you very much po kay Ma'am Anita Ruinard. Ito po, inalam ko no? Kung ilan talaga As of 12 p.m. Kanina, ito alas 12, ay 20,000 na ang nakapirma para mag-resign si Duterte. 20,000? Sa konsepto ng demokrasya, milyon ang bumoto, ang pumirma na ayaw na nila 20,000. Sino ang dapat masunod? Wag po kayong maglaro sa numero. Yan lang pakiusap namin sa Dilawan at Pulahan. Mga Pulahan at Dilawan. Wag niyo pong yung demokrasya, wag niyo pong paglaruan. Kasi ginagalang namin Kahit na kayo, kating-kating naming teresin kayo, dahil sa totoo lang, konti lang po kayo. Kung hindi nyo po nauunawaan, kung gaano kayo kakaunti, subukan ninyo mag-post. Yung mga artista, naunawaan na nila Pag nag-post sila ng anti-Duterte, bumabaha yung bus sa kanila. Bus ang tawag nila Pero nagre-react lang yung mga supporter ni Pangulong Duterte. Kaya nyo bang pabahain ng kontra pag may nagpo-post na pro-Duterte? Hindi nyo kaya yun. Dapat, may idea na kayo kung gaano kayo kakonti. Yang very active kayo sa social media, tapos hindi nyo kayang magpabaha ng mga ng mga pro-Duterte na kontra yung mga pro-Duterte. 'Di ba? Ilan yung pro-Duterte na vlogger? Ilan yung anti-Duterte na vlogger? Tignan nyo. Kaya nyo bang pabahain sa amin yung dislike na kayang gawin ng mga pro-Duterte na mga tao sa inyong mga pro-anti-Duterte na mga vlogger o anti-Duterte na mga institusyon? Bakit ba yung Rappler, tinanggal na nila yung yung kanilang comment section? Binabaha sila ng mga pro-Duterte na mga tao. Huwag kayong maglaro sa numbers at lalamunin namin kayo ng buong buo. Imbes na kayo ay naghahanda, okay na kami. Nakuha na namin na kinakailangan nyo siraan si Pangulong Duterte araw-araw. Okay na kami ron. Pero imbes na paghandaan nyo, na sana manalangin kayo na yung paninira ninyo ay paniwalaan ng tao para pagdating ng eleksyon, baka manalo kayo. Hindi. Isinisingit nyo na isinisingit lagi na Duterte resign. Huwag ninyong akalain na smooth ang magiging transition pag si Pangulong Duterte tinanggal ninyo sa power. Kahit na ano pa kayo, lalamunin kayo ng buo ng mga pro-Duterte forces. Ang dami nang nag-aabang ngayon pa lang. Ang daming mga nananawagan na Red Gov, ang dami nananawagan na hindi ba kayo natatakot sa mga sinasabi ninyo? Na isantabi natin yung democratic system?
Baka magulantang kayo kung gaano. Kay Nicole Jimenez, Sara Duterte supporter. Nagbigay po sa atin ng 38 Hong Kong dollars. Maraming salamat po. Yung, tignan nyo nga yung tweet nyo. Ginawa nyo trending sa Twitter yung ano na yan. Ito, Duterte resign. O sign the petition. 38,000. Tinanong ko yung mga anak ko, ibig ba sabihin ng 38,000 na tweet? 38,000 na tao yun? Hindi. Yung isang tao, pwedeng pag yung tweet mo, sinagot ko, o di dalawa na tweet ko. Pag sinagot ko pa uli yung isang tweet, 3 na tweet ko ng isang tao. 38,000 lang yan. Yung sign the petition tweet nyo, 38,000 lang. Milyon ang bumoto kay Pangulong Duterte. Kayo dapat ang masunod. Ganyan po ang utak ng mga dilaw. Ang daming pagkakataon. Ito pong anti-terror bill. Anti-terror law na ngayon. 2 hindi pumirma sa Senate. Di ba? Nakipagbotohan sila, nakipagdebate sila. Nung natalo sila, yung 2 na yun, si Kiko at si Ontiveros, lumabas sila, nanawagan sila na huwag ipatupad yan. 22 yung pumirma eh. 22 yung umayon eh. Yung 2, gusto nila, sila yung masunod. Ganyan yung utak nila eh. Hindi rule of majority. Isa pa. Sinabi ng majority ng nagkaroon sila ng hearing sa Senate, yung red tagging. Ano resulta ng hearing? Ano sabi nila sa hearing? Hindi dapat i-criminalize, gawing criminal yung red tagging. Bakit? O kasi may mga batas na. Yun po ang kasunduan ng mga senador. O biglang may isang senador, si Drilon. Eto sundin nyo. Huwag nyong sundin yung kagustuhan ng lahat ng senador. Etong kagustuhan ko ang dapat masunod. Red tagging ay gagawin kong criminal offense. Yung red tagging. Ganun yun. Ganun yung gusto ninyong mangyari sa Pilipinas. Yung unti, yun ang gusto nyong masunod palagi. Eto, sinasabi nyo, people power. Matagal na kayo nangangampanyan, people power si Pangulong Duterte. Lagi kayo nilalangaw sa EDSA. Eto, mas malala. Hindi na nakikita yung mga nakapirma. Gusto nyo mag-resign. Hindi nga alam kung totoo yan na 20,000 yung pumirma dyan o gawa-gawa nyo lang. Imagine, ipapasuko ninyo yung kagustuhan ng milyong-milyong bumoto kay Pangulong Duterte sa kapritsyo ninyo, na iilan lang kayo. Yan lang po ang topic natin. Teka, baka meron pa akong nakalimutan. Saglit lang ha, titignan lang natin. Ito ang panawagan nila, kaya daw nila, kanina yung binasa natin sa ano yun ha. Okay. He must step down. Yan. We deserve and demand better. Our country is on the brink of disaster. At the time the nation needs most, Duterte's total failure as a leader, he must step down. Bakit total failure? Saan siya nag-fail? Walang donasyon na nahingi? Saan siya nag-fail? Hindi siya sumunod sa kagustuhan ng Lenin na mag-produce ng swab cab? Hindi ba kalokohan nyo? Saan nag-fail si Pangulong Duterte? Wala ba ilang milyon na ba namatay sa atin sa COVID? Ilang milyon na ba yung COVID, yung active COVID patient natin? Ikaw ang nag-appoint, Laila de Lima. Ikaw ang nag-appoint, ikaw ang responsable sa Bolilyaso. Your government is failing the people because you're doing a bad job as chief executive. Ano ang bad job? Saan pumalpak? Saan siya pumalpak? Si Pinoy? Yun ang pamantayan nyo? Perdigana palalaban nitong mga to eh. Si Pinoy sa kanila, tagumpay. Si Duterte palpak. O tama nga. Ganyan kasi mga utak ninyo.